Magandang araw po sa lahat. Nais ko pong ibahagi o i-explain sa inyo ang kahalagahan ng paggamit ng tamang sukat ng wire sa ating bahay, sa ating mga ilaw, tsaka sa mga saksakan at iba pa. So, before po tayo magpuproceed, ang presentasyon ko po ay nagtatalakay sa pagkakahalintulad ng tubig na dumadaloy sa tubo, tsaka kuryente dumadaloy sa wire. So, di bali, analogy po siya sa dalawang sitwasyon kung saan natin maiintindihan gaano kaimportante ang paggamit ng tamang wire sa ating mga bahay. Tsaka magbibigay din po ako ng example diagram at example ng mga kinakailangan para sa pag-wiring sa mga typical na bahay. So, let's proceed na po. So, ano ba ang kuryente? Marami sa atin, lalo na yung mga nakatira sa bahay, hindi talaga nila alam ano ba ang kuryente. Basta alam nila, ito yung nagbibigay ilaw at ito ay nagpapagana ng kanilang mga appliances o mga kinakailangan. So, ano ba ang kuryente? Uri ng enerhiya mula sa paggalaw ng elektron, ginagamit sa pagpapatakbo at pagbibigay liwanag, init sa mga kagamitan at makina. So, in layman's term, ito ay nagbibigay enerhiya o sa lahat ng mga appliances o bagay na kinakailangan ng elektrisidad para ito ay gumana. So, ano ang connection nito sa pagdaloy ng tubig sa tubo at gripo? So, may dalawang pagkukumpara po ito. Daloy ng tubig, ito po, at daloy ng kuryente. Tubig dumadaloy sa tubo. Imagine nyo po, yung tubig dumadaloy sa tubo. Yung typical na nasa bahay nyo, yung mga plumbing system nyo na ginagamit nyo sa pangaraw-araw. Tubig dumadaloy sa tubo. Kuryente dumadaloy sa wire o tinatawag nating current. So, dito po, nagsasabi na ang tubig ay kinukumpara sa kuryente. Imagine nyo po, pag ang kuryente dumadaloy sa wire, ganun din po yung sa tubig na dumadaloy sa tubo. So, di bali, made up of something ang kuryente o tinatawag ito electron. Ang tubig naman ay yung tinatawag natin na water molecules. Ganun po yun. So, kung in physical term lang, in analogy, makikita natin na tubig ay ang kuryente. Ang dalawa po ito ay analohiya lamang na malalaman natin na ganun pala ang kuryente na dumadaloy sa wire kukumpara natin sa tubig na dumadaloy sa tubo. So, pwersa sa tubig. Ito po, pwersa sa tubig. At sa kuryente naman, voltahe o voltage. Kung mapapansin nyo po sa mga tubo, may bumubuga po ito ng hangin. Siya po yung nagbibigay puwersa na para yung tubig ay dumaloy. Katulad naman ng kuryente, yung voltahe naman po yung nagbibigay puwersa o force na ang kuryente para dumaloy sa ating mga bahay. Let's say, for example po, hindi po typical na 220 volts, dapat malaki din yung amperahe. Yung 220 volts po ay inversely proportional sa current o tinatawag natin na kung ang voltahe mataas, bababa yung kuryente. Kung ang kuryente naman tataas, bababa yung voltahe. So minsan kailangan natin malaking voltahe para yung kuryente na kinakailangan sa ating bahay ay ma-provide sa system ng bahay. So, dami ng tubig na dumadaloy bawat segundo. Sa kuryente naman, agos ng kuryente, measured in amperes. So kung ang daloy ng tubig, ito po ay nakakount sa bawat segundo. Sa kuryente naman, ito po ay tinatawag nating amperes. So, mini-measure po ito in amperes. Paano? So, meron tayong mga clamp meters, tinatawag ammeters, ganun po sa ating mga multi-tester. It's a way po na
mami-measure po natin yung current na dumadaloy sa wire. While yung sa dami ng tubig na dumadaloy bawat segundo is yung sa metro naman po na provide sa mga saan kayo nakakonekta. So, ganun po, wag lang natin confuse yung iba yung meter na binibigay ng mga sa utility nagbibigay kuryente. Paglaban mula sa makitid o barado na mga tubo. Yan, sa kuryente naman, paglaban sa kuryente. Imagine nyo po, yung tubo, ibali siya yung resistance sa kuryente, sa tubig. Yung tubig na dumadaloy sa tubo is yung current. While yung pressure naman o hangin nagpupush sa tubig is yung voltahe. So, imagine nyo na yung tubo is resistance siya. Means, isa siya sa nagkukontribute na nagbibigay pathway o siya din yung, let's say, maliit lang ang friction or resistance na pag ang tubig dumadaloy sa tubo, depende lang. Pero sa kuryente naman, sa wire, ito po ay may malaking epekto po. Kasi yung sa kuryente, Ohm's law po tayo, doon natin makukuha I is equals to V over R. So, mabibase natin doon anong resistance o power. Ang water pump ay lumilikha ng puwersa. Dito po yung sa tubig. Ang sa kuryente naman po, lumilika ng voltahe ang baterya o power supply. So kung sa tubig, ang water pump ay nagbibigay puwersa o nakakamiting force, then sa kuryente naman, ang nagbibigay voltage o force niya is yung baterya o power supply. In other words po, yung mga generation natin, yung mga planta ng kuryente, sila yung nagbibigay ng mga puwersa kung saan tayo makagagamit ang mga AC natin. Sa tubig naman, ang mga pagtagas o butas ay nagdudulot ng pagkawala ng tubig. Sa kuryente naman, ang mga short circuit ay nagdudulot ng kasalukuyang pagkawala o pinsala. Kung makikita nyo po, so kung tubo nyo is may leak, so ito po ay it's either losses po siya, tataas ang bill ng tubig nyo, tsaka yung pressure naman ng tubig nyo is hihina. Pero sa kuryente, mas crucial siya kasi delikado na yun pag gano'n na, pag may short circuit, tas na may gano'n na sitwasyon, pwede po masunog yung bahay. Kung lalo na po, hindi appropriate yung circuit breaker rating sa appropriate na wire na ginagamit sa anong purpose po. Sa tubig naman, kinokontrol ng mga balbula ang daloy ng tubig. So sa kuryente, kinokontrol ng mga switch ang electric current. Pero naman tayong tinawag na voltage regulator. Voltage regulator, yun po ay nagkokontrol ng voltahe. Pero sa analohiya po natin o analogy o pagkukumpara, yung mga valve po natin, sila po yung mag-on and off. Likewise po, sa kuryente, yung mga switches po natin, mag-on and off. So, ganun lang din po. Anong koneksyon nito sa pagdaloy ng tubig sa tubo at gripo? So, ganun. Sa illustration nyo, makikita nyo po on and off at saka may consistent na daloy ng tubig. Sa makatuwid, ang voltahe ay tulad ng puwersa na natutulak sa tubig sa isang tubo. So, voltahe ay puwersa na nagtutulak ng current o kuryente sa wire. Ang kuryente naman ay parang dami ng tubig na dumadaloy. So, yung kuryente is yung tubig na representasyon niya. At ang resistance naman ay siya yung nagbibigay based sa ating definasyon ay parang makitil o barado na tubo na humahadlang sa daloy. Siya yung nagpapahina. One of the possibilities na ang resistance ay nagpapahina o kung sa kuryente may power loss na sa wire, sa tubo naman ng tubig is siya yung nagpro-provide ng path para sa tubig, pero siya din yung maliit lang na resistance
Pag sa tubo kasi malakas yung talaga yung pressure, as in ma-feel natin physically. So, discarte sa pag-wiring ng bahay. So, part 1 po to. So, gusto nyo po ng part 2, bibigay ko depende sa anong gusto nyo. Typical budget-friendly na mga diskarte sa pag-wiring ng bahay. Ito po yung mga typical na naka-base sa PEC. Mas recommend ko kung kayo po ay nagpapatayo ng bahay, it's either concrete man o kahoy, mas mabuti na follow nyo po ito. Kung ang bahay mo ay kahoy, mga kinakailangan sa sample diagram. Ito po ay naka-design lamang o angkop lamang sa kahoy na bahay. Pero hindi po ito limited sa kahoy. Dahil pwede naman ito gawin doon sa mga naka-concrete na bahay, depende sa kung anong diskarte na lang sa pag-wiring. As long as na-follow yung mga kinakailangan. So, for service requirements depends on the use at tinatawag natin distribution utilities. May mga requirement po sila sa pag-install ng kanilang service entrance cap tsaka yung meter base nila. Ganun po yun. So, yung mag-install o ikaw ba mag-install as a practitioner o alam ang pag-install, doon ka pupunta sa DIUS. May requirement sila kung para ma-approve yung meter na i-install mo. I mean, yung setup para sa meter na preparation mo. So, number 2, for the house, parang sa single phase ito, isang circuit breaker enclosure, 3 channels. It's either kung typical na kahoy talaga, naka-surface type lang siya, or kung naka-concrete naman siya, flush type. Channel slot ratio po yung mga sa loob ng enclosure. Dito po as nakikita nyo 3 channels kasi isa dito para sa 40 amperes, isa sa 15 amperes, and isa sa 20 amperes. Pero optional, pwede din 4 channels yung enclosure na slot na paglalagyan ng circuit breaker kasi hindi natin in the future may ilalagay ka bago, so may spare ka. So, circuit breaker 40 amperes, di ba, main circuit breaker para sa distribution panel mo. So, PDX wire, number 14 for lighting, and circuit breaker 15 amperes total for lighting, PDX wire number 12 for convenience outlet, tsaka circuit breaker na MCB 20 amperes 24 for convenience outlet. So, MCB po yung mas preferred ko na gamitin na circuit breaker. Sa miscellaneous naman, may junction box, electrical tape, or staple para sa PDX wire kung kahoy ang bahay nyo. Pero, dito sa yung mga wire na sinasuggest ko is depende lang na kung kahoy ang bahay nyo, mas madali lang siya i-install. Pero kung yung naka-concrete, minsan yung binabaon siya sa semento o depende sa diskarte. Pero ito yung mas preferred ko kung kahoy yung bahay nyo. So, typical budget friendly sa mga diskarte sa pag-wiring ng bahay. Ito naman yung circuit breaker enclosure or surface type para sa kahoy. MCB po ito. MCB. Put lang natin to. MCB po ito. Tatlo. Ito po yung PDX wire, junction box, surface type na switch, surface type na outlet, tsaka staple wire. Ito po yung ginagamit para ma-hold ito sa kahoy. So, may diagram po ako. Pictorial diagram. So, ito po is presentation lamang sa loob na enclosure. Pero, yung bibilhin yung enclosure, may pinoprovide naman sila ng bus bar. So, pwede naman dito diretso. Junction box. So, ito po. So, yung 15 amperes isang circuit para sa ilaw. Another circuit naman, yung 20 amperes circuit para sa outlet. Then, ito po, yung main circuit breaker, yun po yung sa labas ng bahay nyo, yung galing sa entrance cap, pa doon sa
papunta po yun sa meter, tsaka after ng meter, yun yung main breaker nyo. So, dun siya pupunta. Ibali, yung 40 amperes nyo is siya yung sub-main breaker sa loob ng bahay. So, presentasyon lang ito sa inclusion ng bus bar is provided. Ito naman yung schematic diagram. Ito po. So, 15 amperes para sa ilaw. Ito na naman para sa lit. So 20 amperes na circuit breaker para sa outlet. So, sa-splice po yung mga dot. So, means po na kinoconnect sila. Tulad ng isa din, kinoconnect. Splicing. So, yun lang po. Yun lang po. Salamat sa pakikinig. Kung ito po yung nakakatulong sa inyo, guys ko lang i-encourage kayo na mag-subscribe tsaka yung mag-like at share. So, you can ask me question through sa comment section or para doon masasagot ko yung mga katanungan nyo. Be updated para po sa part 2. If gusto nyo ng part 2, ibibigay ko sa inyo. Mas maganda kung galing sa inyo yung mga kinakailangan nyo, mga gusto nyo malaman. So, thank you for listening po. Listening is power.